Ito na yung inoculant natin. Nice. Dalawa yan. Pandan lang. Oo. Dalawa ito. Ito yung standard. So ito yung ginamit natin kay Attorney Pai. Tapos this one is newly developed. So this one is more recent. Pero mas mabilis to umepekto. Pentel pen. Pentel pen ang gagawin mo sa pentel pen. Kasi dalawa yung ite-testing mo, di ba? Pag ile-label mo siya, yung DO, tsaka yung DN. So dalawa, kailangan mong ma-distinguish. Lalagyan mo lang siya. Kunwari, for example, DO, tapos yung petsa, kung kailan ka nag-inoculate, 07-28-24. Kasi, kailangan mo mag-testing, kakayasin mo siya in 3 months. 7, 8, 9, 10 October. Sa October ka magte-testing sa kanya. So, kailangan yung DO tsaka yung petsa. Dalawa. Buko pandan. Buko pandan. Kasama natin si Doc M. Secado at saka si Kong Alfred Vargas. Yan. Hi guys. So, ito yung inaabangan natin. At Doc, no? Ikaw pa lang sa Pilipinas ang may inoculant. Ang may inoculant? Oo. Mm-mm. Actually, gusto kong balikan yan. If you remember yung interview mo with Witsawa, Mm-mm. sinabi na naman ni Witsawa, there are 100 inoculants out there. So you can buy inoculants from Thailand, Malaysia. Pero the mere fact na there are 100 doesn't mean na hindi ka limitado sa isa. Sinabi rin niya na okay naman kahit kanino mo gusto magkaroon ng inoculant. It's okay. So, kailangan mo lang testing. Gloves. Lagay tayo ng gloves. So, yung drill set, yung kandila, electrical tape. Sige, pasok muna sa loob. Mukhang mas mabusisi yung sa'yo, Doc. Syringe. Mahirap kasi pag nasa field ka na, tapos nakalimutan mo pa yung ibang gamit. Syringe, hindi lang okay. Torch. Yan. Sige. Tapos ito, marami. Ako na magdadala ng iba. Okay yan. Pwede na tayo mag-head sa field. Let's go. Let's go. Opo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Q. Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation.
Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet, August 18, 2024, Gazebo Real, Quezon City. Pakita namin sa iyo yung yung difference. Ilang taon ng mga trees, Doc? 2021 to, tinanim August. Rami, August hanggang September kayo nagtanim, 2021. So, may kita mo, ito 3 years po. Ito ang resulta ng regular outplanting. Okay. Tapos, yun ang resulta ng technologies namin. Magkaedad yan. Laki ng difference. Yan ay off the record na lang. Oo, off the record yan. Na-realize ko, hindi naman lahat ng puno sabay-sabay yan. May kanya-kanya talaga silang pace ng growth. So, ito, Doc. when pag-compliant ka dun sa aming operations manual, kasi may operations manual kami from planting up until harvesting hanggang inoculation. Basta compliant ka nun, consistently, mabilis yung paglaki. Ngayon ko lang ulit makita. Merong nandito sa labas na malaki-laki? Wala. Ang laki. In principle, tama si Witsawa. We would prefer multiple branching kaysa sa single trunk. Kasi nakita ko yung farm niya, yung sobrang tataas na yun, hindi na siya manageable. So ang gagawin natin dito, we leave this to grow, tapos i-inoculate natin from here onwards pataas. So i-demonstrate ko lang yung hanggang dito. So, Doc, ilang feet yan from the ground dito sa mag-start ka ng inoculation? Depende yan. What we want is, we want to spare as many branches down here para sila yung lalaki later on. Tapos kami kasi, ang difference namin, liquid ang inoculation namin eh. So, yung angulo, Rami, importante. So, Doc, pababa because liquid yung inoculant. Liquid yung inoculant. So, para sa audience po natin, kung nagtataka kayo, hindi natin pinapakita yung baba kasi trade secret pa nila, Doc M yan. So, ang papakita lang natin yung actual na inoculation. Iwan mo na lang yung mga gantong sanga kasi we are hoping na baka umabot pa sa kanya yung inoculation. Tapos ito, since hindi tayo nag-drill dito, ito, umaasa tayo na lalaki pa siya later on. Lakihan natin yung butas. So siguro, Doc, mga after 3 levels of branches na medyo malalaki. Oo. Ganon, tas tsaka doon na lang mag-inoculate. Para patuloy lang yung tubo niya. Yes. Oo. Pero definitely not here, di ba? Kasi you're killing the tree pag ganon. Oo, kung... Hindi mo na magagamit, di ba? Oo. Pwede pa namang sumuroy pag pinutol natin hanggang dito. Pero ayaw natin putulin, di ba? Oo, ayaw natin putulin. Wow, mas malakas to, Rami ah. Ito... Lakas ng presyo. Ito... So, kukunin mo yung pinakamalaking drill set na pwede mong ipambutas dito. Okay. Pero sige, okay na ito for demonstration purposes. Kasi kaya natin kukunin yung pinakamalaking butas as possible is because we want the most fluid inside. So, ang susunod mo na drill will be 3 to 4 inches dito. More or less covered mo na yung buong length na yon. Mamamaximize mo na yung production ng agarwood within that area. Rami, hindi na ako mag-gloves pero ikaw mag-gloves ka. Bakit ba?
Ha? Sanay kamay ko sa ano eh. Para feeling Mapuputol kamay mo. Para feeling dok. Pag hindi ka mag-gloves, ikaw yung tutubuan Okay. ng other po. Okay. Gaano kadami yun, Dok? Hanggang sa umapaw lang siya. Okay. Torch mo na yung kandila. Okay. Kailangan mo isil yung ano, Doc, yung Oo. wound. Alam mo, before pa namin nakita yung before ko napanood yung video mo kay Witsawa, Aha. ginagawa na namin to. Kulang pala, pengi pa, rami. Kailangan nakaganon pala para... So yan, kahit may matapong ka sa labas, nagre-retain yan sa loob. Dok, bakit candle ang gamit mo? Ito yung pinakamura na available. Okay. Mas mura yan kaysa dun sa, di ba may ginagamit pag nag-pruning ka na pang-seal? Hindi naman kami nauna dito eh. Ito yung standard sealing for mushroom. Rami, pag tinamad ka, kahit skip mo na yung electrical tape, basta maayos mo yung ano, Yung candle. maayos mo yung kandila, masil mo ng maayos. Kasi sa mushroom sealing, hindi na naman sila nagtitape. Ano na sila direkta. Yung plastic wrap sa mga food, pwede yun. Pwede yon. Pwede yun. Ginawa pa siyang gamitin. Ganda. So, ito, we don't worry about water infusion. Yung ine-explain ni Witsawa kung bakit siya nabubulok sa loob kasi nagdi-dilute yung iyo, pumapasok yung tubig. So even before you had that interview with him, ganito na yung ginagawa namin. So this is a very valuable trade secret na we're sharing for everybody. Next, same process. So this, mga another 3-4 inches. Rami, mag-drill ka muna ng paganon. Para kumapit siya. lang. Kasi pag dinrill mo siyang direkta kagad ng paganon, dudulas. Hirap siya. Butasan muna natin ng mas maliit. Ideally, Doc, gaano kalalim yung drill? Yung drill, Hmm. mga aabot lang ito ng mga 3 to 4 inches. Yung everything we do, tapos yung sistema mo is dictated by logic. So, ganito lang kahaba yung drill mo. Alam mo na kung ano yung distansya mo sa susunod na drill set. So, dapat hindi siya mag through and through. Sa akin, lumusot. Kandila. Siselyuhan Isil mo lang muna. natin. Yan. That should be okay. Doc, why it's important na hindi dapat lumusot yung butas mo to the other end? Simple lang naman kasi tatagos yung inoculant mo. Lalabas. Lalabas. Hindi na siya magsistay. Oo. Yan, it holds. Tapos kandila ulit. Yan, Rami, good na to eh. Kahit di mo na i-tape. Hindi ka mawas out ng tubig daw. Hindi. Kasi ang wax, ano naman siya. Pero, kung gusto mong masigurado ka, i-tape talaga. Oo. So ito, yung dulo nito, yung dulo ng butas, umaabot na hanggang dito, dikit na sa last natin.
Kasi ko pwede rin yung food wrap. Gaganon mo na lang. Plastic. Oo. Kakapit ba yan? Last set para dito. So, bago ka mag-drill, paabante muna. Para kumapit siya. Tapos saka ka bumaba. Parang Okay. Approximately, Doc, ilang ml yun? 3 ml siguro yun. Tapos mas concentrated yun, syempre. Mm-mm. Okay. Sige, that's enough for demo. Kunwari, Doc, ano pwede hanggang taas? Ah, hanggang hanggang sa maabot ni Rami. Oo, may Hanggang sa sa maabot model. ni Rami. So, Oo. did we inoculate too late? Kasi masyado na mataas yung puno. Hindi naman. Hindi. Hindi naman. So ang gagawin natin, mag-intervene lang tayo. Before hindi na siya maabot, gagawin natin, i-inoculate natin dito. Actually, pwedeng hanggang dito lang inoculate natin pag ganun. Kakalat ba yan? Yung, ano, Hindi. Ah, hindi. Kung saan tayo nag-inoculate, ang tawag dito, localized inoculation, dito lang siya mag-aapekto. So, may iba tayong process kung gusto mo whole tree inoculation, pero Hindi, pero ano yung single use na lang. single use na. Doc, notice ko yung isang direction lang yung hole mo. Oo. Hindi ganon. Oo. Why? Yung difference nun kasi kay Witsawa, the minimum duration of your inoculation is 2 years. Mm-mm. So meron kang risk for splitting nung tree tsaka damage over time. Mm-mm. Sa amin kasi it's just 6 to 12 months. So mabilis lang. We can also do that, pero shorter duration kasi yung inoculation namin, it's not 2 years. Okay. So, kung tatapusin to ni ano mamaya, ni Rami, ano yan? Hanggang dun. Oo, ganun. Kung anong taas. Okay. Mabot, Doc. Abutin mo kasi sayang yan. Kabilang side. Hindi na. Iiwan hindi mo na. yan. Iiwan mo Okay. yan. Yan? Actually, kung gusto mo, Alfred, pwede rin hanggang Sabay. dito. Inoculate na rin niya. Pero, mag-aantay ka na naman ng matagal. Mag-aantay ka na naman ng matagal bago natin ito ma-inoculate. The branches, sir. Mm. Tutubo na naman siya ng panibago niyang trunk. Mm-mm. Parang isa lang. Yung pinakamalaki muna. Pwede, Yung pinakamakapal. depende sa'yo. Kung gusto mo, isa lang ang inoculate. Kung gusto mo, Lahat. tatlo, isa lang yung iiwan. Pero in general, i-implement natin yung practice na nire-recommend din ni Witsawa. We don't make it tall, we have multiple branches. Small. Oo. Para easy yung management. Oo. Yung silviculture intervention namin, silviculture meaning pag minamanage mo na kung ano itsura ng tree, paano siya tutubo at this stage, pang year 2 to year 3. So, basically, Doc, hanggang doon pwede. Kasi itong branch mo. Hanggang dun sa tuktok po pwede pa siya. Oo. Pero eto, give up mo na ito. Tatanggalin na po yan. Oo, Rami. Ay, ipuprune mo, sir? Kung dadaanan mo siya, Okay. Kasi ganun din, no? Baka
Oh, ba't kailangan i-prune nga, Doc? Sige. Gusto natin mag-concentrate yung development Dyan niya. lang. O Baka dito, agawin niya yung dito sa development. gitna. Oo. Okay. Mga 50 to 200 grams. Ang galing ni Doc mag-compute ng gramo. Complete na. Ayan, so kasama natin si Kong Alfred Vargas at andito tayo sa kanyang farm dito po sa San Jose del Monte. Kong, gusto ko lang malaman bakit ka muna nag-farming? Ako, unang-una, mahilig talaga ako sa bukid. Laki tayo sa farm eh. Pero wala tayong chopper ha, tsaka hindi naman. Kasi kami taga Santa Maria, Bulacan lang kami. Okay. Tapos yung daddy ko sa Bungero, ang dami niyang manok dati. Tapos may mga manggahan kami dati. Oo. Tapos siguro na-imbibe ko yun. Dati mahilig ako umakyat ng puno ng bayabas, santol, tsaka yung mga star apple. Typical na bata na Tapos experience mo. magaling ako maghanap ng yung puputulin mo doon sa bayabas para magkaroon ka ng magandang tirador. Tirador. Yung mga trip ko dati. Tapos yung mga gagamba, pinaglalaban natin. Okay. Tapos ganun. Tapos later on, nung ginagawa ko yung Jezebel, sabi ko, nakabili na ako ng sarili kong bahay noon. Tapos ganun ako eh. Pagka after ko ng isang project, meron akong ini-investan. Okay. So at that point, after ng Jezebel, nabili ko tong lupa na to, sobrang murang-mura na to dati. Anong year tapos, yan, Kong? Ng 2008 siguro. Okay. Mga ganon. Tapos parang 80 pesos per square or 100 plus. Eh ngayon, libo-libo na, di ba? So nakuha ko to 1.5 hectares. Ang una kong pinlan dito is yung mga mangoes. So, Alright. etong mga mangoes So, tinanim mo to? Ako nagtanim yan. Ay, maliliit yan. Gaganto okay. lang yan dati. Okay. Tapos nakaka-amaze yung experience. Pero before pa nun, nanghiram ako ng farm sa kamag-anak ko dun sa Santa Maria, Bulacan. Ang ganda naman tubo ng high value vegetables. Pero hindi naging maganda experience ko kasi nanakawan ako. Medyo masakit sa mata kasi yung sakit, ganun oo. Tapos makikita mo nung konti lang natira sa aking gulay, binibigay ko sa palengke. Pagtingin ko sa palengke, nandun yung iba kong gulay na nabenta na sa kanila. Pero sabi sa akin, daddy ko, that's part of it. Yeah. Talagang ganun eh. Pero hindi ako na-discourage doon. So sabi ko, sige, papasukin ko na lang sa agri pa rin. Okay. Or agro, pero yung hindi na kailangan masyado ng atensyon. Kasi Which is busy ako hard. eh. Busy akong tao, kaya hindi ako talaga kaya mag-hands-on. So, naisip ko muna ng mahogany. Nakita ko yung Mars Tropical doon sa Pangasinan. Pinuntahan ko. Tapos na-meet ko sila Mario Sebastian, sila Tapos member daw sila ng Sustainable Tree Farmers. Sabi ko, uy, gusto ko yan Doon nag-start. Doon na nag-start. Tapos doon ko na-meet si Doc M. Okay. Although, nung na-meet ko siya, napapanood ko rin siya sa mga YouTube. Sa Agarwoods, Tapos, yun, kasi meron din ako farm sa Batangas. Doon ako nagtanim ng mga puno, ng mga nara. Dito tayo nagtanim ng agarwood. Kasi para sa akin, yung puno, ewan ko, pag nagbabasa ako ng libro, tapos may nakikita akong mga puno, mas nakakapag-concentrate ako. Kapag gusto ko mag-relax, imbis na sa beach, mas gusto ko nakakita ako ng puno. Yung gano'n, parang meron akong talaga, meron akong attachment sa mga puno. Kaya yun, pag nandito ako, lalo na ngayon, nakita ko mong lalaki na, wow. Okay. Tapos kaya rin ako na-convince dito kasi ang dami ko rin napanood sa TV Patrol, sa mga GMA News, na yung mga nauubos na yung mga agarwood natin sa wild. Okay. Kasi hinahunt talaga yan, tapos pinuputol, tapos hindi na napapalitan. Ang good news, yung kaibigan ko, si Doc M, meron na siyang technology ngayon para ma-preserve natin yung yung environment natin. Tapos mas magawa natin to ethically. Yeah. And mas makapag-supply tayo sa mundo. But sa dami ng trees, why agarwood? Kasi hindi siya alagain. Okay. Hindi mo siya kailangan tutukan, basta natarim mo siya, iwan mo na lang siya. Pero ang maganda kasi dito is nagkaroon ako ng access sa technology. Okay. Through my friend, si Doc M, Dr. Cercado, na expert talaga sa Philippine trees. And actually ako, pagdating sa technicals, talagang I really rely on him.
So, yun, yung di masyado kailangan, iwan mo lang, tapos makakatulong ka pa sa environment, makakatulong ka pa sa bansa, tapos makakapag-provide ka pa ng jobs. Tapos meron pa tayong exclusive technology na available for us, na pwede naman nating, pwede yung mundo makinabang. Sabi ko, sige, ito na lang, dito ako mag-i-invest. So ako sabi ko, alam ko, medyo may pagka-experimental pa rin to. And, pero sa akin, sulit to kasi at least we're trying our best to, para kapain yung pinakamagandang sistema. So dalawa po yung technology ng planting nila, isang kagaya nito na tinanim lang sa lupa at meron silang isang technology na Mas so far hindi bumibilis. pa natin pwedeng i-disclose. Mas mabilis. Na mabilis. Kung so happy ka doon sa nangyayari ngayon? Happy ako kasi nakikita ko yung I put my trust talaga sa Dendrotonics at kay Doc M. And kita natin itong agarwood tree na to. Doon sa isa nating sistema, Mabilis talaga. times 5 yung height. Agad, pero sabay lang natin tinanim. Pero at the same time, ayaw din naman natin sabay-sabay yung tutubo lahat. Pag gusto natin, unti-unti lang. Until such a time na meron na talaga tayong sistema. So ito po yung nag-try tayong mag-sample ng inoculation. Yes. Yan po yung ginamitan ng isang technology kung bakit Yes, sir, sila buddy. mabilis. Kung gaano kadami yung tinanim mo na agarwood dito sa farm? Ano rin, more or less mga 1,000 lang naman. 1,000? Konti lang. Okay. Konti lang kasi gusto ko lang muna ito maging anong tawag mo ron? Ito yung magiging ehemplo natin. Tapos pagka successful siya, i-replicate na lang natin. Pero tayo, we're open to share this technology sa mga ibang interested na gusto maging responsible tsaka ethical pagdating sa mga puno ng Pilipinas. Ilang years pa yan, Kong, bago natin masabi na yung mag-harvest na tayo ng agarwood? Yung traditional kasi, mga 20 years, 15 to 20 years na ginagawa. Pero with our technology sa Dendrotonics, mga 7 to 10 years okay na tayo. 7 to 10 years. So, yung kagaya ng inoculate natin kanina, ilang years pa yan? A few more years to. A few more years. Pero to maturity, to maturity. Pero ito, malapit na rin natin tong mapakinabangan kasi makapal na yung makapal na yung kahoy. Kung anong nakikita mo rito, is it a money maker? We're hoping, pero hindi naman, kumbaga bonus na lang yon. Okay. Ang gusto talaga natin, makatulong tayo sa bansa natin na hindi maputol, hindi maubos yung mga puno natin. Kasi there's a sustainable way to do it. And we're hoping, and I think it's working, this is one of it, na paano pumasok sa agarwood industry, pero sustainable pa rin. Hindi mo nasasaktan yung mga puno, yung mga forest natin. Kung naman yung investment mo, is it masakit sa bulsa? Masakit siya sa bulsa kasi hindi siya mura. Okay. Pero at the same time ako, imbis na mag-abroad ako, mag-vacation ako, yung sacrifices ko, yung imbis na lumalabas ako, gumigimik. Alam mo naman, pag gumimik ka, libo na rin, di ba? Pagka kumain ka sa mamahaling restaurant, na rin. Tapos pag magbakasyon ka, libo-libo yun. So ako, talagang tinaya ko na yung mga iba kong luho sa buhay para at least ito na lang yung luho ko. Do you have a message to our audience na kasi marami talaga interested to go into agarwood farming? Inaanyayahan ko kayo para na sumali dito sa ating agarwood group dito sa Dendrotonics. Kasi napaka-rewarding siya. Not only financially, pero makakatulong ka pa sa kapwa by providing jobs. Pagkatapos, makakatulong ka pa to save our forests. Tapos, mapopromote pa natin yung mga Philippine products. So, hindi lang siya financially, pero socially, economically. Tsaka yung may meaning yung buhay mo. Di ba? Alam mo yun, yung may meaning yung buhay mo na feeling ko nga rito para akong gumagawa ng pelikulang maganda. Pero yung pelikula na itong pang totoong buhay. Yung gano'n, yung parang kasi yung pelikula hindi nawawala yan. When you plant a tree, tapos ganito yung meron kang sistema ng sustainability. Ang sarap kasi alam ko, when my kids grow up, sila magmamana nito. Kong, thank you. Sir, idol ko kayo ha. Pagpatuloy niyo yung ginagawa niyo, Sir Buddy. Sige ba? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.